Hello guys, welcome sa aking YouTube channel, and for today's video magbibigay ako ng 5 useful accessories na pwedeng magpadali ng ating trabaho bilang delivery rider. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Para sa mga baguhan, no, most of the time talaga, no, ang mga delivery rider nag-uumpisa yan ng madaling araw, at meron din mga rider umaabot sila ng mga ating gabi. Pero most of the time yung mga rider talaga, yung mga average rider, umaabot talaga yan sila ng dapat hindi bababa ng 10 hours a day. Bakit? Kasi sa pagkukuha ng booking at pagbabiyahe, nakadepende talaga yan sa mga customers kung dadami ba ang booking ngayong araw o hindi. So, para makontrol mo yung kita mo, maabot mo yung quota mo, dapat mag-range ka talaga ng hindi bababa ng 10 hours a day. Pwede naman less than 10 hours. Pero ang problema kasi nun, pag less than 10 hours a day, malaki yung chances mo na hindi mo maaabot yung target mong quota na kita. Siyempre, maghahanap din tayo ng mga paraan para hindi naman tayo masyadong mahirapan sa target range na trabaho natin. Kaya sa video ito, magbibigay ako ng top 5 accessories para sa mga delivery rider para mas lalong gumaan ang trabaho. Tara! First accessory na i-advise ko ay yung top box. Yung top box kasi is para box siya na pwede mong ilagay sa likod ng motor mo. Doon mo pwedeng ilagay yung mga pick up mong items na i-delete at saka i-deliver mo sa mga receivers. Ang maganda kasi sa top box kumpara sa ordinary delivery bag, yung delivery bag kasi is madaling masira, bali maiksi yung buhay niya. Tapos, madali pang kapitan ng mga mantsa. Kasi syempre, pag kapitan niya ng mantsa, kailangan mo yan linisan. Ang problema kasi sa delivery bag is, mahirap siyang linisin kasi pag once na mantsahan yan siya, dikit na dikit kasi yung mantsa. So, ang disadvantage niyan is, matatagalan kang lumabas dahil matatagalan kang maglinis ng delivery bag. Compare sa top box natin, solid siya. Yung iba kasi, sa akin kasi top box ko is bakal. Bali, ang maganda kasi, maganda tignan, tapos madaling linisin. Swipe mo lang ng basahan, malinis na agad. Pangalawang item, kailangan mo ng raincoat. Bakit? Minsan lang naman umuulan, no? Pero alam nyo ba na kung tuwing umuulan, lalo na pag malakas ang ulan, doon dumadami ang mga booking ng mga clients. Sayang naman kung hindi ka makakabiyahe dahil lang sa ulan, di ba? Pangatlong item, kailangan mo ng Bluetooth headset. Meron po tayong binibenta online sa mga online, tulad ng mga Shopee, Lazada, no? Nagbebenta po, mayroon pong nagbebenta ng mga Bluetooth headset na pwede mo siyang i-attach sa helmet mo. Kasi bilang isang delivery rider, pag wala ka ganun, hassle talaga, no? Bali, bubunot ka ba ng cellphone mo pag may tatawag? Kasi meron kasi mga customer biglang tatawag sa'yo dahil meron silang emergency or meron silang additional, kaya tatawag talaga yan sila sa'yo. Na hassle naman kung habang nagmamaneho ka, tatawag sila, hihinto ka para sagutin yung mga tawag nila. Pero pag mayroon kayong headset, madali na lang, bali automatic na kasi yun. Kung mayroon kang marireceive na call, sasagot yun ng device na mag-isa. At least hindi mo na kailangang huminto at bunutin pa yung cellphone mo pag may tawag. Ang 4 na item, ang tinatawag na thermal plus. So ano nga ba itong thermal plus? Ang thermal plus ay isang container saan ay yung bang lalagyan siya ng tubig o ano bang liquido. Tapos, for example, maglalagay ka ng malamig or mainit. Pagkalipas ng ilang oras, same pa rin yung temperatura niya.
So bilang isang Maxim rider, no, lagi tayong sumusulong lagi sa init, no. Mabuti rin na meron tayong ganitong accessory, yung Thermal Plus. Mas malaki, mas maganda, di ba? Kasi mas malaki, mas marami yung malalagay mong tubig na malamig. Nakakatulong rin to para makaiwas tayo sa mga heat stroke sa init. Panglimang item, ang tinatawag na arm sleeves. Tulad nito. Arm sleeves itong tawag. Kasi dahil laging masyadong mainit ang panahon, pag wala po kayong arm sleeves na katulad nito, masusunog po yan dito, parte lagi ng lapit sa kamay nyo, braso. Napapansin nyo lagi nung naka long sleeve ako na black, kasi ito talaga yung laging outfit sa labas. Kasi mas mahaba yung suot mo, mas maganda, mas protektado ka sa init. Syempre, kahit mahaba na ito, yung sleeves mo, yung long sleeves mo, hindi pa rin ito kayang maabot hanggang dito. Kaya dapat mayroon kang arm sleeves para maproteksyonan yung dito mo parte at saka yung dito. Dahil pag hindi mo yan maprotektahan sa init, expect mo mga ilang araw mangangati yan, kakaroon ka ng allergy. At ang panghuli, bonus ko sa inyo, ang kailangan nyo ay motorcycle gloves. Bakit? Dahil pa rin sa init. Hindi ko talaga advisable yung mga motorcycle gloves yan hanggang dito. Kasi alam nyo bakit? Ito dito kawawa. Kasi katapos ng 1 week na nagbabiyahe, mapapansin nyo talaga na puti dito, itim naman yung dito. Siyempre mas maganda pag mukha ka talagang healthy, di ba? Yung hindi na itsurang sunog. Kaya I advise na ganitong gloves yung kunin nyo. Kung napapansin nyo, pinutol ko dito kasi pag yung iba kasi mga gloves, pag hindi ko pinutol, walang touch kasi sa cellphone yung ibang mga materialis ng gloves. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko yung sa dulo, yung dito, para pwede ako mag-type. So ayan guys, yan po ang aking top 5 na suggested items na kailangan na meron kayo sa inyong pagbibiyahe bilang delivery rider. Sana po ay may natutunan kayo, at kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo sa baba, pag-usapan natin, tapos i-like nyo yung video para ma-share pa ito lalo sa mga ibang nanonood ng YouTube, at saka mag-subscribe na rin kayo para sa mga susunod ko pang mga amazing tips. Salamat sa panonood.